For today's video, ito kaganapan bago ako umalis ng bahay para pumunta sa aking agency. Agang-aga nga ay for the coloring ang person na aking alaga na si Lilush. Kita nyo naman at napakaganda ng kanyang mga pangkulay. Ay tunay naman na napakadami niyan dito na iba't ibang klase ng mga pangkulay. At sa sobrang hilig nga ni Nili sa mga pangkulay ay halos nakaipon na yan ang isang maliit na Dora box na iba't ibang klase ng mga pangkulay. At dahil lagi lamang naman kaming nasa loob ng bahay at bihira lamang namang makalabas si Nili ay isa yan sa kanyang paboritong libangan, ang magkulay. Ang sabi nga sa akin ni Nili kapag nagbakasyon daw ulit ako sa Pinas ay pasalubungan ko daw siya nung malalaking Crayola. Bukod nga sa mga damit na pinapasalubong ko kay Nili kapag nagbabakasyon ako sa Pinas ay meron din akong pasalubong niya nung nakaraan taon na nagbakasyon ako, ang Philippine Jeepney. Remembrance ko yan kay Nili, binigyan ko din ang kanyang kapatid, pati ang kanyang bayaw na si Rapi at ang kanyang tiyahe na si Imadora. At bago nga ako umalis papuntang agency ay inasikaso ko muna ang aking mga alaga at pinakain ko muna. Dahil food is life nga ang aking mga alaga ay hindi sila pwedeng magutom. Kaya naman maaga pa lamang ay inihanda ko na ang kanilang pagkain para bago ako umalis ay nakakain na sila. At kahit nga nakakain na sila ay nag-iiwan pa din ako ng pagkain na ready to eat na para kapag wala pa ako at nakaramdam sila ng gutom ay meron silang kakainin. Paalis na nga ako dyan kaya naman for the babay na si Nilush. Papunta nga ako ng araw na yan sa aking agency dito sa Israel para kuhanin yung aking visa na bagong renew. At pinasamahan ako ni Lola sa kanyang manugang na si Rapi. At bago nga ako lumabas ng bahay ay may pag-flying kiss pa ang aking alaga na si Nili. Hinihintay na nga ako ni Rapi dyan sa may baba ng building. Minsan kapag may mga importanteng lakad ako ay pinasasamahan ako ni Lola kay Rapi. Ayaw kasi ni Lola na sumasakay ako ng bus. Bukod sa matatagalan ako sa biyahe ay alam ni Lola na minsan ay sumasama ang pakiramdam ko. Kaya naman kapag may mga importanteng lakad ako ay to the rescue din ang manugang ni Lola na si Rapi. Ayan nga't hinihintay na ako dito sa may garahe. Ang sasakyan na yan ay sa kanyang asawa. Mayroon din naman siyang sariling sasakyan na ginagamit niya kapag pumupunta sa taniman ng orange. Vintage car na nga yan at mas matanda pa sa akin. Dahil kwento ni Rapi ay 1986 pa nga daw ang sasakyan na yan. Kaya naman kung kukwentahin ay nasa 38 years na ginagamit nila yan. At bago nga kami pumunta ng agency ay dumaan muna kami dyan sa gasolinahan para magpagasolina. Kapag nga sinasamahan ako ni Rapi, kapag may lakad ako ay napakadami niya laging kwento. Tungkol sa taniman ng orange at tungkol sa kanyang asawa na matagal ng patay na si Talia. Napaka-loyal nga ni Rapi sa kanyang asawa at first love din nila ang isa't isa. Kwento sa akin ni Lola at ni Rapi ay 13 years old pa lamang daw si Talia, ang anak ni Lola, at 17 years old naman si Rapi nang magjowa sila. At nung mag 17 years old si Talia at bago pumasok ng army si Rapi ay nagpakasal sila. Kaya naman sobrang lungkot ni Rapi nang mamatay ang kanyang asawa. At talaga naman sumugod yan dito sa bahay na humahagulo sa pag-iyak para ibalita nga noon na nabatay na ang kanyang asawa. Ayan nga't kamamarites ko ay nandito na kami. Lumipat nga ng bagong building yung aking agency kaya naman bumaba si Rapi para ipagtanong-tanong kung saan pwesto yung ibinigay sa akin na address. Tunay naman na napakabait niyan si Rapi kahit pagod galing sa taniman ng orange ay wala yang reklamo. Nung mahanap na nga namin ang bagong building ng aking agency ay bago ako bumaba ay tinanong ako ni Rapi kung mayroon daw akong cellphone na pantawag para pagkatapos ko daw ay pwede ko daw siyang tawagan. Ang kaso, simula nang dumating ako dito sa Israel ay hindi pa ako nakakapag-load. Kaya naman ipinahiram niya sa akin yung isa niyang cellphone. Para kung sakali na kailanganin ko ay pwede ko siyang tawagan o kaya ay si Lola. Lumang model na nga ang cellphone na yan at yun namang isang ginagamit niya na cellphone ay cellphone pa ng kanyang asawa na namatay. Kaya naman bago ako bumaba ay tinuro muna sa akin kung paano ko gagamitin yan. Andito na nga ako sa may building kung saan nakapwesto ang aking agency. Mas maganda nga ito at mas malaki kumpara dun sa dati nilang lugar. Pagbukas ko nga ng elevator ay parang nakakatakot, ang laki ng space at wala man lamang salamin. Nasa second floor nga lamang yung aking agency. Buti na nga lamang paglabas ko ng elevator ay mabilis ko ding nahanap ang kanilang pwesto. Ayan nga't nandito na ako. Ito yung aking agency dito sa Israel na nag-asikaso ng aking mga papel para makarating ako dito. At sila din na nagbigay sa akin ng employer at yun nga ay sina Lola. Ang working visa namin dito sa Israel ay kailangang i-renew kada 1 taon. Hanggat buhay ang alaga at gusto kang maging caregiver ay diretso lamang ang pag-renew ng visa. Kaya naman ayan, thank you Lord, may working visa na ulit at malaya pa ding makakapagtrabaho dito sa bansang Israel. At pagkatapos nga dyan ay bumaba na din ako para puntahan si Rapi dun sa restaurant na kanyang pinagparkingan. Hindi naman kalayuan at lalakadin ko nga lamang. At nagulat pa nga ako dyan paglabas ko ng kalsada, katanghalian tapat abay may nagtutukaan sa may gilid ng kalsada. At napatigil nga lamang nang makita nila ako. Ay talaga namang mapapasana all ka na nga lamang. Tumawid na nga ako at naglakad at kainitan nga din ang araw na yan. Ayan nga't nandito na ako at natatanaw ko na din yung sasakyan ni Rapi. Pag nga kami pumupunta dito ay automatic na nagtitake out siya ng pagkain para sa amin ni na Lola. At habang ang hinihintay niya ako ay nagpapaluto na yan para pagdating ko ay ready na at basta na lamang kami aalis. Si Rapi, shalom.
זה שלי. כן, בסדר. זה הכל בשביל בסדר. יש פה צ'יפס לניני, כן, סלטים. יש פרגיות בשבילך. תודה רבה מאוד יש סרפי. קבב בשביל אמא. יש סלט בשבילך, יש סלט בשביל בינה. יש פיתות. תודה רבה. ויש שתייה. Toda raba may od sarabi. Ken. Ayan nga't bago kami umuwi, pinaliwanag muna niya sa akin kung ano ang mga binili niya. Kung alin doon ang para sa akin at para kina Lola at Nili. Kukunin ko nga sana at ako na magbibitbit papunta sa sasakyan. Ang kaso ay ayaw ibigay at siya na daw ang magdadala. Si Rapi pala ay dating driver ng bus at napatigil lamang nung panahon ng pandemya. Kahit pensyonado na siya noon ay tuloy pa din sa pagtatrabaho sa pagdadrive ng bus. At dahil pandemya noon ay pinatigil na ni Lola kaya naman nag-focus na lamang siya sa taniman ng orange. Dahil ayaw niya na nakatigil lamang sa bahay at walang ginagawa. 73 years old na si Rapi at malakas pa din. Ang sikreto niya daw ay hindi siya umiinom at hindi nagyoyosi at mga healthy ang kinakain niya. At araw-araw ang kanyang pinaka-exercise ay ang pagtatrabaho niya sa kanilang taniman ng orange. Pauwi na nga kami dyan at panay na ang tawag ni Lola at tinatanong kung nasaan na daw kami. Shoutout time! Shoutout po kay Rina De Leon ng Nabotas. Shoutout po kay Arpel Ginete ng Siargao City. Shoutout po kay Joan Galasaw Di Maano ng Candelaria. Shoutout po kay Crispina Cruz Ralo Jane ng Santa Catalina, Ilocos Sur. Shoutout po kay Giancarlo Tamping ng Santo Tomas, Davao. Shoutout po kay Siandra Nadine Ginto ng Lucena City. At shoutout po kay Mikey Domingo. Maraming pong salamat sa inyong laging panonood. Mag-iingat po kayo palagi. Ayan nga't nandito na kami at paniguradong matutuwa nito si Nili dahil happy tummy na naman sa dami ng pagkain. Thank you for watching!